Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, cabinet meeting ni President Bongbong Marcos kahapon, ito yung pag-uusapan natin ngayon. Okay? Kung sa mga highlights na mga nangyari sa cabinet meeting niya at yung kanyang press briefing niya sa cabinet meeting. Okay? Yan ang pag-uusapan natin. Pero bago natin itatalakay ito, no? Please i-like nyo itong video na ito sa YouTube. Okay? Like na lahat. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like na lahat. Okay? Then, subscribe to my channel. Maraming mga nanonood dito na mga audience ko na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube. Okay? Marami dito. So, subscribe na rin sa aking channel. Okay? 1, 2, 3, go! Okay. Subscribe, then hit the notification bell para ma-notify kayo sa mga updates tungkol kay Bongbong Marcos. Okay? So, pag-uusapan natin itong cabinet meeting nga ni President Bongbong Marcos na naglast ng 4 hours. No? Isa sa mga highlights is nandyan ang kanyang economic team, no? At pinag-usapan nila ang status at economy ng Pilipinas na pabilisin ang sistema ng mga departamento, no? Marami kasing mga departamento. Si President Bongbong Marcos ang kanyang sinabi is pabilisin yung mga sistema. Okay? So that's a good progress para naman maraming magawa, no? Mabilis lahat ang mga galawan. Sa press briefing kahapon, no, ni President Bongbong Marcos after the cabinet meeting, sabi niya na in-advise niya yung mga secretaries ng mga different departments, no? Na sabi niya na hinayaan niya ang kanyang mga secretaries na mag-hire ng mga tauhan sa kanilang opisina, no? Pero ang sabi ni President Bongbong Marcos na do it as much as possible, mabilis yung mga hiring, no, na mga tauhan, para sabi ni President Bongbong Marcos na para marami pa tayong magagawa, no, pabilisan yun para working na lahat ang mga ahensya at mga departamento. Na-mention rin sa kaniyang cabinet meeting itong pagtaas ng petrolyo dito sa Pilipinas dahil nga sa giyera sa Ukraine at Russia. Medyo tumaas itong ating gasolina ngayon o petrolyo sa Pilipinas. So, isa sa isinusulong niya ay yung fuel subsidy na palawigin ang tulong ng fuel subsidy. Okay? Especially on the transport sector. Ituloy pa rin ang libreng sakay. Okay. So, sabi niya, dahil pinatuloy na yung libreng sakay, he want it to be i-expand pa ito, including yung mga tricycle drivers, no, sa mga tricycles, i-expand ito. So this is a good news, no, kasi mahal na talaga yung gasolina at matutuwa dito ang mga tricycle drivers, no. So si President Bongbong Marcos also was mentioning about mga estudyante, no. Isa sa mga motivation ni President Bongbong Marcos ay libreng pamasahe, libreng sakay sa mga estudyante na papasok sa face-to-face classes. Yan, magandang idea yan. Okay? So, mangyari ito sa ang kanilang sakyan ay yung LRT2. Yan ang na-mention niya. So, this is a good motivation sa mga estudyante natin dahil malapit na yung face-to-face classes at dahil dyan, si Vice President Inday Sara Duterte, no, inipresenta niya yung kabuuhang plano sa face-to-face classes, no? At least yung mga estudyante natin ma-motivate ng pupunta sa kanilang paaralan, no, with a libreng sakay. At sa mga inilahad ni Vice President Inday Sara Duterte ay ito ngang si Briones ay magiging consultant niya. Ito ay dating Department Secretary of Education, no, na sa mga tauhan, isa ito sa mga tauhan ni Pangulong Duterte
dahil sa kabiliban ni Inday Sara Duterte dito kay Secretary Briones, kinuha pa rin niya bilang isang consultant. O yan, magaling ito kasi combined powers ito with former Secretary Briones at ngayon naman Department Secretary itong si Vice President Inday Sara Duterte. Kung ano ang mga ideas ni Sec Briones noon, no, magiging mabilis ito kasi itong si Secretary Briones medyo may katandaan na, no? So I believe na by the help of Vice President Inday Sara Duterte, magiging mas mabilis pa ito. Okay? Kasi tested na itong si Briones, no? So magiging consultant niya ito. So maganda itong combination itong dalawa. Okay. So plano ni Inday Sara Duterte ay hindi plano, talagang maging totoo na ito. Full face-to-face classes by November na. Imagine that one. By the month of November, full 100% face-to-face na sa mga paaralan. Okay? Mag-start yan by September. Okay? Unti-unti nang because they will still observe. They will siguro sa September 50%, then 70 hanggang pagdating ng November magiging 100% yung attendance ng ating mga estudyante, no? Na 100% na. Okay? Mag-start ito by September, then this will end by November na talagang kompleto na ang attendance. At ni-mention rin ni President Bongbong Marcos sa kanyang press briefing na pinag-usapan rin nila ni Inday Sara Duterte, ni Vice President, na yung vaccination nga sa mga students, kung paano nila gawin, pinagplanuhan talaga. Kasi importante ito sa mga mag-aaral natin na araw-araw silang pupunta sa kanilang paaralan, sa kanilang class, they are vulnerable talaga sa COVID-19. So talagang yung vaccination process ng mga estudyante talagang tinututukan yan na maganda ang proseso, no? Yan ang pinag-usapan nila. So pagkatapos niyan, sinabi rin ni President Bongbong Marcos na makipagpulong siya kay Wang Yi of China. Okay? Kinonfirm ito ni President Bongbong Marcos at itong si Wang Yi naman ay isang state councilor at foreign minister sa China. Okay? So sabi niya ang most likely ang pag-uusapan ay ang pagpapalakas ng relasyon between China and the Philippines. So pinatuloy pa rin ni President Bongbong Marcos ang ginawa ni Pangulong Duterte sa kanyang administrasyon. So this is a good news, no? So pero nabanggit rin ni President Bongbong Marcos na wala pang schedule, no? Kasi i-schedule ito. So ayan, no? Yung update na yan ay magpulong ang dalawa. Itong si President Bongbong Marcos at si Wang Yi of China. Okay. Sa Department of Agriculture naman, no? Na itinalakay na natin to noon, no? Nang priority pa rin ni President Bongbong Marcos ay ang pagtaas ng production sa mais at palay because he believes na ito yung solusyon sa atin na food crisis ng Pilipinas. Okay? So maganda ito na talagang yung Department of Education, siya ang nagiging nag-handle dito sa Department of Agriculture. Tinututukan talaga yung mais at palay na ito ang mga number one solution, pataasin ang production nito. Okay? At ito pa, yung sa cabinet meeting nila, na-mention rin na there are some agencies, mga ahensya na wala pang mga secretaries, no? May nagtatanong na press na paano ba ito? Wala pang secretary ang ibang ahensya. Sabi naman ni President Bongbong Marcos na this is still
under evaluation. Itong ibang ahensya na wala pang mga secretaries. Isa na dito yung Department of Energy, Department of Health, Department of Science and Technology, at meron pang ibang department na wala pang secretaries. So maganda ito na still under evaluation pa ito, kasi ito rin ang isa sa mga pinaka-importanting departamento natin sa Pilipinas, no, na dapat nating seryosohin at tutukan. So yan, still under evaluation. So nag-rank pa yan sila kung sino talaga ang karapat-dapat na ilagay dyan sa Department of Energy, Department of Health, Department of Science and Technology, at sa ibang departamento na yung ibang wala pa rin. Okay? So yan ang mga sinabi ni isa sa mga na-mention highlights sa press briefing kahapon. Okay? So libre kayong mag-comment, mag-react dito sa update natin ni President Bongbong Marcos sa kanyang cabinet meeting. Okay? Ang tanong dito, tama lang ba na itong mga what do you call this one? Mga estudyante natin, ilibre sakay ito sa pagpunta sa kanilang paaralan, will serve as motivation. Anong masasabi nyo dito sa move ni President Bongbong Marcos? At tama lang ba na ngayong November ay full face-to-face classes na by November? Anong masasabi nyo dito? Tama ba ito? O hindi pa ba pwede para sa inyo? Libre kayong mag-comment, mag-react tungkol dito. Okay? At sa move ni President Bongbong Marcos na palawigin pa rin ang relasyon ng China at Philippines, na magpulong sila ni State Councilor at Foreign Minister Wang Yi. Okay, anong masasabi nyo dito? Okay lang ba? Now, we still have to continue the good relationship between China and the Philippines. Libre kayong mag-comment, mag-react dyan. Okay. Sa atin namang Department of Agriculture, ang pagtaas ng production ng mais at palay will serve as the solution for our food crisis sa Pilipinas. Anong masasabi nyo dito? Mag-comment, react, babasahin natin yan lahat. Okay? So guys, i-like nyo tong video na ito. Okay? Like nyo tong video na ito at subscribe na rin sa channel ko and hit the notification bell so that you will be updated kung ano na ang mga nangyari sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. Okay? So patuloy pa rin natin ipaglaban itong si President Bongbong Marcos, former President Rodrigo Roa Duterte, Vice President Inday Sara Duterte, at mahalin natin ang Pilipinas. Okay? So see you in my next video and God bless to one and all.